Pumanaw sa edad na 72 ang OPM icon na si Freddie Aguilar. Gayunman, mananatiling buhay ang iniwan niyang musika at sining. Balikan natin yan sa pagtutok ni Aubrey Carampel. Sa awiting Anak, sumikat ng gusto ang pangalang Freddie Aguilar, kwento ng hindi matatawarang pagmamahal ng magulang. Isinilang noong 1953, tumatak bilang isa sa mga music icons ng Pilipinas si Ferdinand Pascual Aguilar, na inspirasyon daw sa pagsulat ng kanta ang kwento ng mga ordinaryong Pinoy. Ang awiting Anak nga raw, paraan niya ng pagsusori sa kanyang magulang dahil sa pagiging swail na anak, bagay na ikinuwento niya kay Mel Tiangco sa programang Powerhouse. Yung sitwasyon ko na ganun, kinuha ko yung gitara ko. Tapos, Right then and there. Oh, right there and then, parang bumalik ako. Pero, parang, ganyan, no. Ano mo? Tapos, yun na. Nung isilang, ayun na, nung isilang ka sa mundong ito. Dire-diretso na yun. In less than 1 hour, Mel, You finished nagawa the ko pati yung kwento, pati melody ng song. And then I recorded it in my mono cassette. I felt sorry. No? Oo, may emotional, may kasamang emotions. Sabi ko, Na totoo. sinaktan ko yung nanay, tatay ko. Sinulat noon pang 1978, pero hanggang ngayon, marami pa ring nakaka-relate sa awiting naging hit, hindi lang sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa, at isinalin pa sa halos 30 lengguwahe. Ang kanyang folk rock na estilo ng musika, pumatok sa panlasang Pinoy. Mga awiting tulad ng Ipaglalaban Ko, Estudyante Blues, at ang kantang sumikat noong EDSA People Power Revolution, ang awiting Bayan Ko. Ang mensahe ng kanyang musika, tumagos sa kanyang mga tagapakinig at kinilala pa sa loob at labas ng bansa. Kaya naman noong 2018, kinilala si Ka Freddy sa Senado para sa kanyang lifetime outstanding contributions to Philippine arts and culture. Hindi lang sa pagmamahal sa musika umugong ang pangalan ni Ka Freddy dahil ang kanyang buhay pag-ibig na balot din ng kontrobersya. Kasunod yan ng pagpapakasal niya sa nooy 16 na taong gulang na nobya sa ilalim ng Islamic wedding rites noong 2013. Wala naman pong nakalagay sa batas ng pag-ibig na hindi ka pwedeng umibig kung mas bata sa'yo. Naging usap-usapan din ang kanilang di pagkakaunawaan ng anak na si Megan. I'm still wishing the best for Megan. Kahit balibalik na rin mong mundo, anak ko si Megan. Yung nangyari kay Megan at sa akin siguro, isang lesson yun para for me to become a better father. Bukod sa pagiging musikero, sumubok din si Ka Freddy na pasukin ang mundo ng politika. Noong 2019, tumakbo siya bilang senador at inendorso ni noong Pangulong Rodrigo Duterte. Noong Marso ay sumama pa siya sa pagtitipon para ipanawagan ang pagbabalik sa bansa kay Duterte. Pero nitong mga nakalipas na araw, napabalitang naka-confine sa ospital si Ka Freddy base sa post ng kanyang asawang si Jovi. Di pa malinaw kung ano ang dahilan ng pagkaka-ospital ni Ka Freddy. Pero ngayong araw, kinumpirma ng dating partner ni Ka Freddy na si Josephine Quiepo sa programang Fast Talk with Boy Abunda na pumanaw na ang mga awit sa Philippine Heart Center dahil sa multiple organ failure. Kinumpirma rin ito ng General Counsel ng Partido Federal ng Pilipinas na si Attorney George Briones. Dahil nag-convert sa Islam noong 2013, alinsunod sa kaugaliang Islam, inilibing na siya ngayong araw sa Manila Islamic Cemetery, bagay na kinumpirma ng Muntinlupa City Muslim Affairs Office sa mga larawang ito. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel, nakatutok 24 oras.